Buenos dias, senyor. Maligayang pabalik ba? Gracias, Don Chab. Tila malaki na ang pinagbago ng bayan ng Santiago simula ng aking pag-isa. At talagang pinaghandaan mo rin ang aking pagbabalik. Tama ka yan. 7 taong ka rin nawala sa Pilipinas. Batid kong sabik kang matikman ng mga pagkakat. Halika't ipapakilala kita sa aking mga bisita. Senyoras y senyores, si Ibarra, ating panauwi. Ibarra, si Isabel, nakakanag-iisang kapatid. Si Doña Victorina, asawa ni Don Tiburcio, isang doktor. Si Ibarra, at tiniente ng mga sibil. At si Padre Damaso, ang Padre Curo ng San Diego. Magandang hapon sa inyo, mga Ginoo at Pinipino. Ako'y natutuwang makabalik na dito sa bayan ng Santiago at upang magamit ang aking mga pinag-aralan para sa ating mga bayan. Mabuti kong kayo. Kumusta yung pag-aaral sa Europa? Mabuti naman po, Don Tiago. Hindi lamang kaalaman pagdating sa siyensa ang aking natutunan, pagkus pati na rin ang mga pamumuhay ng tao doon sa mga nakasalunga ko. Ngunit, likas pa rin mangmang ang mga Indio kahit saan ito mag-aral. Tunay nga bang magandang mga tanawin sa ibang bansa, Crisostomo? Hindi ko may kakaila na maganda ang mga tanawin doon. Ngunit hindi ko pa rin ipagpapalit ang bansang aking sinilangan. Ibig kong sabihin ay maraming magandang binibini yung nakilala. Tama ba, Ibarra? Paano na si Maria Clara? Batid kong mas may alam pa ang mga kababaihan sa Europa. Imposible namang hindi ka man lang tumingin at nakipagkilala sa kahit ni isa sa kanila. Isa pa, habang ika'y nasa Europa at nakikisalamuha sa mga banyaga, tila kaawa-awa ang sinapit ng iyong amang si Rafael Ibarra. Siya'y binawian ng buhay sa isang malamig na kulungan. Ipagpauman ninyo, ngunit kailangan ko nang umalis para pumunta sa aking paroroonan. Maraming salamat sa isang masarap na hapunan. Magandang gabi sa inyo. Sino ka? Magpakilala ka. Maria, batid mo naman na ako sa iyo lamang. Kahit gaano pa lumipas ang panahon, ikaw lamang ang aking iibigin. Kung buong akala ko ay nakalimutan mo na ako. Kaya likuran at patid kong maraming magandang advice. Maria, mahal ko. Ikaw lamang ang aking iniibig. Kahit gaano man lumipas ang panahon, ikaw lamang ang aking sisintahin, sapagkat ikaw ang laman ng aking puso. Ngunit, ipagpaumanin mo lamang, sapagkat kailangan ko munang linisan, dahil bibisita muna ako sa aking ama sa San Diego. Dahil matagal ko na itong pinaplano pero hindi ko magawa. Mag-iingat ka palagi, aking mahal. Ginoong, ikaw po ba ang anak ng yumaong Don Rafael? Ako nga, pero bakit kailangan mo malaman? Ginoong, ipagpaumanin ninyo. Nilipat ko na ang labi ng iyong masalibingan ng mga inchik. Ngunit ng mga gabing iyon, malakas ang ulan at mabigat ang labi ng iyong ama. Kaya ipinagos ko na lamang ito sa lawa. Kahangalan, anong karapatan nyo para ilipat ang puntod ng aking ama? Kailangan ko makausap ang koro paroko ng San Diego.
Sandali, Ginoo. Saan ang gagaling ang iyong pagkapuot? Sino nag-utos sa inyo na ilipat ang puntod ng aking ama? Pasensya na, Ginoo. Subalit ng mga panahon na yun ay hindi pa ako ang kuro paroko ng San Diego. Si Padre Damaso pa ang siyang namumuno. Kailangan kong makita si Padre Damaso. Sisa! Nasaan ang mga bata? Nasaan si Crispina at Basilio? Hindi ko alam kung nasa mga bata. Ano ba yan? Aalis na nga lang muna ako at magsasabong. Itira mo sa akin yung mga sahod ng bata. Naku po, asan na kaya mga bata? Asan na si Crispin at Basilio? Hindi ba't ikaw nagnakaw ng salapi sa kumbento? Hindi po ako yun. Sumama ka sa akin. Opo, maawa po kayo. Pastangan! Ilabas mo na ang mga ninakaw mo salapi sa kumbento at aminin ang mga kasalanan mo nagawa. Tulong, Basilio. Basilio? Nakita mo ba ang aking mga anak? Nakita mo ba si Crispin at Basilio? Hindi ko nakita ang iyong mga anak. Umalis ka nga sa aking daraanan. Magpakita na kayo! Andito na si Inay! Crispin! Basilio! Crispin? Basilio! Crispin? Basilio? Ba't yung iniwan ng inang iyo? Crispin? Basilio! Asan na kayo? Tinakailan na inang nyo! O Ginoo, ano ang sadya mo sa pagpanhik sa aking tahanan? Ikaw ay naging mahusay na tagagpayo ng aking ama nung nabubuhay pa siya. Kaya ngayon, nais kong marinig ang iyong mungkahi ukol sa ipapatayo kong paaralan. Ang paaralan na iyan ay aking pangarap na hanggang ngayon ay nananatiling pangarap. Unang payo, huwag ka sa akin humingi ng payo, sapagkat ang iba'y ituturing ka ring baliw. Pangalawang payo, lumapit ka sa mga praile. Maaaring bigyan kanila ng masamang payo, ngunit wag mo na lamang pakinggan ito. Magpanggap kang nakikinig nang sa ganon sila'y mapaniwala. Maganda ang iyong mungkahi, pero mahirap to gawin. Ngunit naniniwala ako na magtatagumpay din ang aking plano. Isang iling lamang ng mga fraile, ang iyong pangarap ay mababaliwala na, at ang alkalde ang kikilos upang ang iyong sangguni ay matanggihan. Kahit makapangyarihan ng praile, naniniwala ako na papanig sa akin ng pamahalaan dahil para ito sa ikabubuti ng lahat. Ngunit Ginoo, ang pamahalaan ay sunod-sunuran lamang sa simbahan. Yan ay kalabisan. Ang hindi pagdinig at paninihimik lamang sa bayan ay kailanmay hindi magiging tama. Ngunit Ginoo, ang hinanakit at hinagpis ng mamayan ay hindi niya napapakinggan. Ngunit darating ang araw, liliwanag ang kadiliman, at ang bayan ay maniningil sa lahat ng kademonyuhan. Hindi papahintulot yan ng ama at relihiyon na mangyari. Ang pinunta ko dito ay humingi ng mungkahi. Nais nyo ba ako magpakumbaba sa Diyos-Diyosan? Ganon na nga Ginoo, nang sa ganon ay hindi ka mapahamak. Hindi ba maaring sabay kong mahalin ang aking bayan at Espanya? Kailangan ko ba bang lumuhod upang matupad ang aking mga layunin? Kailangan ko ba bang sumuko upang sila'y magapi? Sapagkat ikaw ay mahina pa, ang bayang pinaghihimagsikan mo ay nasa kamay ng iyong kaaway. Kailangan mo munang humalik sa kanilang mga kamay.
Pagtapos ng ginawa nila sa aking ama at tinapon pa sa libingan ng incheck, hindi ako maghihigante sa relihiyon, pero hindi ako isang anak na nakakalimot. Ginoo, mabuti pang kalimutan mo na ang iyong paghihiganti patungkol sa ginawa sa iyong ama. Bagkos, ituon mo ito upang mapabuti ang iyong mamamayan. Ngunit sa ngayon, ang iyong salapi ay hindi magiging sapat. Nauunawaan ko na po ang inyong layunin. Kailangan magpakasakit upang sa dulo ay makamit ko ang tagumpay. Kung hindi man kayo magtagumpay, ang mahalaga kayo ay sumubok. At kayo ay magiging halimbawa para sa iba na natatakot lamang magsimula ng pagbabago para sa ating bayan. Isang magandang payong nakuha ko sa iyo. Ako'y lilisan na upang hanapin ang inang nababaliw at ang kanyang anak na mga nawawala. Maraming salamat, Ginoong Tasio. Napakaganda ng iyong layunin na makapagpatayo ng paaralan ni Bara. Ako ay humahanga sa iyong kabutihan na makatulong sa ating bayan. Maraming salamat, Alkalde. Tulad ng nasimulan ng aking ama, tatapusin ko ang pagpapatayo ng paaralan. Ito'y matagal ko ng plano, ngunit hindi ito'y matuloy dahil sa nangyari sa aking ama. Tama ka riyan, Alkalde. Ayan si Crisostomo Ibarra ay hinahangaan ng gobyerno sa pagiging matalino. Siya rin ay may balak magpatayo ng paaralan. Katulad mo rin ang iyong amang si Don Rafael Ibarra, pareho kayong may magandang layunin at tila ay matalino. Mukhang kasundo mo rin ang mga praile sa simbahan ng San Diego. Ganyan ba ang tingin mo kay Crisostomo, Alkalde? Kung inyo lamang alam ay nagpapanggap lamang si Crisostomo na banal. Sa tingin mo, makakapunta kaya siya sa langit? Akala mo kung sino, ngunit napapalamutian lang naman ng kaunting real at may kaunting dugong Espanyol. Ngunit, iyan din ay kagaya ng kanyang ama na namatay sa selda at ipinatapon ng bangkay sa ilog kagaya ng ama na nagmula sa lupa at napunta sa impyerno. Tama na ang iyong panglilibak sa aking ama. Padre, sagat-sagaran ng iyong panunuya. Isang kahangalan ang ginawa sa akin ng hambog na Crisostomo Ibarra na yan. Nais na pagtangkaan ng aking buhay? Magmula ngayon, ipag-utos na si Crisostomo Ibarra ay maging isang ex-komunikado at itiwalag sa Simbahang Katoliko Romano at makinig ka, Don Tiago. Simula sa araw na ito, ipatigil ang kasunduang kasal ni Maria Clara at Ibarra. Ngunit, Padre, Ako'y may napili na upang makaisang dibdib ni Maria, si Alfonso Linares, ang pamangkin ni Dr. Tiburcio de Espadaña. Isang kilalang tao at nakasisiguro akong hindi maghihirap si Maria. Ginoong Linares, alam mo bang si Maria ang pinakamaganda at ubod ng kabaitan dito sa bayan ng San Diego? ganyan ang mga katangian na gusto kong binibini. Kapitan Tiago, nais ko ipakilala sa iyo si Alfonso Linares de Espadaña, ang pamangkin ng aking asawang si Tiburcio at inaanak ni Padre Damaso. Magandang araw, Kapitan Tiago. At sa'yo rin binibini. Kung gayon, Kapitan Tiago, kayo ba'y pumapayag na hingiin ni Linares ang kamay ng iyong anak na si Maria? Walang problema, Padre Damaso. Basta't makatitiyak akong alagaan ni Linares ang aking anak. Ama, labis akong tumututol sa kasundo ang pagpapakasal kay Linares. Dahil si Crisostomo Ibarra ang aking tunay na mahal. Anak, naiintindihan ko si Ibarra ang iyong minamahal. Ngunit si Padre Damaso ang nagutos ito. Pumayag ka na sa kasalang ito at para hindi na lumaki ang gulong ito. Sige, Ama. Mapayag na ako, ngunit maghihintay ako kay Crisostomo. Dahil wala akong kayong ibang mahalin, kundi siya. Magandang araw, Ginoong Crisostomo Ibarra. Magandang araw din sa'yo, Elias. Anong dahilan na tumarito ka? Ako'y naparito upang ipatid sa iyong balitang tinanggal na ang paratang sa iyo bilang pinuno ng ekskomunikado. Totoo ba ang iyong mga sinasabi? Ibig sabihin nito ay pwede ko na makita si Maria. Ngunit may isa pa tayong problema. Noong nakalipas na araw, may sumugod na magwardiya sibil at ikaw pa rin ang pinaparatang pinuno ng revolusyon. Kung kaya't, mas mainam na umalis ka na sa lalong madaling panahon. Ngunit gusto ko nang makita si Maria. Simula ng paratangan ako ni Padre Damaso, hindi ko na nakita ang aking mahal. Balita ko pa nga nagkasakit siya. Mabuti na lamang ay
gumaling siya sa mga gamot na aking pinadala. Bueno, maraming salamat sa pagpunta at balita, Elias. Walang anuman, senyor. Umalis ka na dahil limitado na lamang ngayong oras. Hindi ako sa Sumaybara. Ina-arrest ako ng sa pamumuno ng revolusyon ukol sa pagsusunod sa parte ng Guardia Civil. Ngunit hindi ako ang puno ng revolusyon. Sumama ka na lang sa amin. Hindi ako sasama! Huwag ka na magpumiglas. Ginoong Ibarra! Elias, anong ginagawa mo rito? Ako ay narito upang itakas ka. Ang mga Guardia Civil ay papunta na. Ikaw ang pinaghihinalaan nilang pinuno ng revolusyon. Hanggat maaari umalis ka na bago pa may masamang mangyari sa'yo gaya na nangyari sa iyong ama. Hindi ako papayag sa nasabi mong pag-aalsa, Elias. Masyadong mapanganib. Ngunit tama yung mga sinasabi mo. Kailangan ko tumakas sa mga Guardia Civil. Pero ang tanging hiling ko lamang ay makita ko si Maria Clara bago tayo umalis. Masusunod, Ginoo. Nakausap ko na si Binibining Maria Clara bago ako magtungo rito. Naroon siya sa inyong tagpuan sa ating paroroonan. Ginoong Ibarra, malapit na tayo kay Maria Clara. Mabuti naman. Maria, ay tagal kitang hindi nakita. Akala ko hindi na muli kita masisilayan. Crisostomo, labis ang pangangulila ko sa iyong pagkawala. Ano bang nangyari? Ako'y dinakip ng mga Guardia Civil sa isang paratang na hindi naman akong gumawa. May ipagtatapat ako sa iyo, Crisostomo. Huwag sanang sasama ang iyong loob, pero ang mga sulat na ginawa mo, 7 taon nang nakalipas ay naaksidenteng nabasa ni Padre Salvi. Kinuha niya ang mga ito at sinabing may hawak siyang sulat mula sa akin na mayapang ina. Patawarin mo ko pero pinili ko ang aking ina. At doon ko nalaman na ang aking tunay na ama ay si Padre Damaso. Si Padre Damaso ang iyong ama? Kaya pala tutol siya sa ating pagmamahalan. Patawarin mo ko, Crisostomo, pero wala akong nagawa kundi pumayag sa kagustuhan ni Padre Salvi upang panatilihing malinis ang pangalan na aking ina at ni Kapitan Tiago. Si Padre Salvi din nagtulak sa akin upang makaisang dibdib si Alfonso Linares. Ang ibig sabihin ba nito ay papakasal ka kay Linares? Crisostomo, sana'y maintindihan mo aking sitwasyon. Gayon din ang aking desisyon. Ngunit pinapangako kong ikaw lang ang aking mamahalin. Kahit gaano pa katagal ay maghihintay ako. Ginoong Ibarra! Paparating na ang mga Guardia Civil! Basta't lagi kang mag-iingat. Hintayin mo ako, Maria. Mahal na mahal kita. Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara. Binibining Maria, may dumating na sulat para sa iyo. Ito ay mula kay Padre Damaso. Binibining Maria Clara, ikinalulungkot kong ibalita sa iyo na ang iyong minamahal na si Crisostomo Ibarra ay namayapa na. Ako'y nakikiramay sa iyong kalungkutan. Hangad kong maging maayos ang iyong nararamdaman sa lalong madaling panahon. Nagmamahal, Padre Damaso. Hindi maaaring mamatay si Crisostomo Ibarra dahil magsasama pa kami at magkikita. Anong ginagawa mo dito, Padre Salvi? Maria Clara,
Ako at ang simbahan ng San Diego ay nakikiramay sa pagkamatay ni Crisostomo Ibarra. Anong ginawa mo sa mga liham ni Crisostomo? Ang mga liham ni Crisostomo Ibarra ay katunayan lamang na siya ay nagtaksil sa ating bayan. Walang kasalanan si Crisostomo. Hindi siya ang utak ng revolusyon. Si Crisostomo ay isang filibustero. Walang sino man maaaring magtaksil sa ating bayan. Wala kang puso! Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Crisostomo. Ano bang ginawa niya sa'yo? Si Crisostomo Ibarra ay isang erehe. Marahil nabasa mo na ang kanyang mga liham, subalit hindi mo pinagbigay alam sa mga Guardia Civil. Ikaw ay isang kura at alagad ng Diyos. Ngunit, nagagawa mong paratangan ng mali ang mga taong walang kasalanan. Ikaw ay isang kahihiyan sa paroko ng San Diego. Uminahon ka, Maria. Ako ay nagtungo rito upang makiramay. Subalit hindi ko sukat akalain na ako ang paghinalamang pumatay kay Ibarra. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mas mabuting umalis ka na lamang, Padre. Kung gayon, mauna na ako, Maria. Palagi kang mag-iingat. Padre, nandito ako para makaawang itigil mo ang kasal ko kay Alfonso Linares dahil hindi ko kayang makasal sa ibang Ginoo. Alam mong hindi ko yun maaaring gawin, Maria. Nakatakda na ang inyong pagkakasal. Isang kahihiyan ang pag-atras sa isang kasal. Ngunit ang aking tunay na mahal ay si Crisostomo Ibarra. At nangako mag-aantay kahit gaano pa katagal. Hindi mo ba naririnig ang inyong sinasabi, Maria? Sige, Padre, ituloy niyo ang kasal. Mamili kayo. Ikitilin ko ang aking buhay dahil sa pag-iisang dibdib kay Linares o hayaan niyo ko manalbihan sa kumbento. Nagmamakaawa ako. Maria, Maria, hindi ko nais makita ang iyong malamig na bangkay, alam mo yan. Sige na't pinapayagan na kitang pumunta sa kumbento. Ako nang bahalang magpaliwanag sa pamilya ni Alfonso. Makakaalis ka na. Maraming salamat, Padre. Elias! Bumalik kayo dito! Ginoong Ibarra, iligtas mo na ang iyong sarili. Tumakas ka na. Mag-iingat ka, Elias. Isang mabuting kaibigan. Tapos mo na, Elias. Inay, nandito na ako, inay, gumising ka, inay. Si Crispin, pasensya na yun. Si Crispin ay namatay, binugbog sa kumbento, sa'y pinagbintangan na nagnakaw. Inay, pagpuman ninyo, inay, hindi ko siya naipagtanggol. Inay, gumising ka. Iyo, siya ba ang iyong ina? Siya nga po, Ginoo. Ano ang ngalan mo? Basil.
Basilio po ang ngalan ko din po. Kung gayon, Basilio, may pag-uutos ako sa iyo. Sa ilang saglit na lamang ay mawawalan na ako ng hininga. At sa oras na mamatay na ako, sunugin mo ang labi ng iyong ina at ng aking labi. Sa gawing riyon, magukay ka. Hanapin mo ang kayamanang aking ibinaon. Gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Masusunod po, Ginoo. Ako ay mamamatay nang hindi man lamang namamasdan ang maningning na bukang liwayway. Kayong makakikita, naway batiin niyo ang inang bayan at huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Isang kahangalan ang ginawa sa akin ng Crisostomo Ibarra na yan! Love! Ulit. Ginoong Linares. Bruh. Ginoong Linares, alam mo bang si Maria ang pinakamaganda? Katulad ka rin ng iyong ama si Don Rafael, Ibarra. Kayo ay parehong may magandang lahi. Bruh. Kung gayon, Kapitan Tiago. Bruh. Ganda ang payo mo sa akin. Dito ako, kaya... ayun. Bruh. Tama na yung panlilibak. Tama na yung panlilibak sa aking ama. Sagad sa karan ng panunuya mo sa aking ama. Hihintayin mo si Ibarra? Hindi ba't patay na? Sige, padre! Go. Ginong Ibarra, malapit na tayo kay Maria. Hindi ako makasir. I love you, Telebird. Aalis na siya. Hindi, dapat... Paano? Maria. Thank you.